Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang economic growth ng Pilipinas last year. So, every year yan, may target ang gobyerno. May figure. I think ang target ng gobyerno is 6 to 6.5% ang economic growth. Ang tanong, na-meet ba ng gobyerno? Naging successful bang ating gobyerno para ma-attain yung 6 to 6.5% na economic growth? Kasi kamakailan lang, last week siguro, nagpahayag ang Pangulo na he is very satisfied, he is very proud sa economic achievements ng kanyang administrasyon. So ito ngayon ang lumabas. Sa Inquirer.net, balita kahapon, sinulat ni Nicolas Sigaral, January 30. PH economic growth fell short of 2024 target and market expectation. Nagkulang ang gobyerno. Tinimbang ka, ngunit kulang. Okay. So, sa final data, sabi dito, the Philippine economy grew at an average of 5.6% in 2024. Noong 2023, hindi na naman na-meet ng ating bansa ang economic growth. Ang economic growth last year is only 5.5%. So, tumaas lang ng 1.1 kaya 5.6 ngayon. So, ulitin ko, yung target ng Marcos administration na economic growth is 6 to 6.5%. So, failure, ano? Ang mga independent economist, ang kanilang estimate, prediction is 5.8. Kailang yung lumabas, mas mababa pa rin, 5.6. So, ano ang dahilan? Bakit hindi na-meet ang economic target? Sabi nila, dahil daw sa mga bagyo. But, anyway, every year, dinadaanan man tayo ng bagyo. So, depende na yan sa pamamalakad. Okay? Totoo, sinasabi nila na second fastest growing economy daw ang Pilipinas sa buong Southeast Asia. Well, I do not contest that figure. Kaya lang, ang tanong, ramdam ba ng mas nakakaraming Pilipino itong sinasabi nila na economic growth? O hindi kaya ang lumalago lang ang buhay o yung kanila ay mga negosyante, yung mga may kaya. Ang mga nasa laylayan, nararamdaman ba nila yung economic growth na sinasabi? Kayo mga kaibigan, nararamdaman nyo ba yung Kasi economic growth, tumataas Ramdam nyo ba ang pag-asenso ng buhay? O kabaliktaran, ang paghihirap? Sabi nga ni Mr. Jarius Bundok, yung columnist ng Philippine Star, for this year, ang kanyang opinion, ang kanyang column is, papunta po sa pagka-bankrupt ang gobyerno. At ang Pilipino will go hungrier and hungrier. Bakit? Anong basihan ni Mr. Jarius Bundok? Bakit mababangkrap ang gobyerno? Kasi yung ginagastos ng gobyerno mas malaki kaysa yung income. Dahil maliit ang income, every year nangungutang ang gobyerno ng halos 1.5 trillion pesos every year. Tapos sinasabayan pa ng grabing korupsyon. So yung grabing corruption sa gobyerno, ito yung sinulat ni Mr. Jarius Bundok, sinishare ko lang.
sinasabayan, may budget, lalo na itong 2025 budget na tinawag na most corrupt budget in history. Ang latest na nagtawag yan, si ex-Senator Drilon, sabi niya, in my 24 years in the legislative branch, this is the most corrupt budget that I have ever seen. Mabigat yun. Galing sa isang veteranong senador. Kasi yung budget daw natin ngayong 2025, namanggel, natadtad. Maganda yung ginawa ng economic team ng Pangulo, yung National Expenditure Program. Yun yung budget para lumago ang ekonomiya, para aangat ang buhay ng Pilipino. Anong nangyari? Chinap-chap ng mga mambabatas. Tinanggal nilang pundo yung mga kailangang serbisyo o infrastruktura, yung kailangan na gagawin ng gobyerno, tinanggalan ng pundo at ang siningit yung mga proyekto na papunta sa mga lawmakers. Yung mga pet projects ng mga lawmakers, ang pinunduhan, yung plinano ng administrasyong ito na kakailanganing ipatupad ng mga proyekto, napunta sa walang pundo. So anong mangyayari sa ating buhay? Ayan. Filipinos will go hungrier and hungrier. Kaya ito, lumalabas sa official data na 2 straight year in a row, pababa ng pababa, yung economic growth natin, hindi namimit yung target. Despite the truth na second fastest growing economy tayo sa Southeast Asia, hindi yun rason na magsaya ang Pilipino. Kasi ang yumayaman lang ang nakakaramdam pa-stop na sandali. May nakakaramdam ng pag-angat yung mga mayaman. Yung nasa laylayan, wala. Pahirap ng buhay. Okay. Gusto kong i-share sa inyo, binisita ko ang Talaandig na tribo sa Bukidnon, yung tinutulungan natin. Salamat pala sa inyong panonood sa ating channel. Yung ating income is ginagamit nating pagtulong dito sa mga pobreng Talandig. Kawawa yung bahay nila, walang dingding, kaya sa Martes pa i-deliver yung yero at pako para ma-repair yung bahay nila or makapagpatay ng bagong bahay. Nagdala po tayo ng blanket dahil napakalamig ang lugar. So, salamat sa inyong tulong at panoorin nyo ang video na ito. Gabi mga kaibigan, ang lamig. Nandito ako sa paanan ng Mount Kitanglad sa Bukidnon. Malakas ang hangin. Ito po yung isa sa mga bahay na tulungan natin. Bibigyan natin ng yero at saka pako. Nagdala ko ng ukay-ukay ng mga blankets kay masyadong malamig. Wala, kay nalipad ng hangin. Ay, gabi! Hoy! Sa inyong dingding, plastic man! Pwede mo sulot na eh. Sulot lang sir, sulot lang. Ang saman, tugno kayo ang inyong lugar. Tugno mo lang, grabe ka tugno mo lugar dili. Asa nang si Manay yung Nara. nabidyohan? Dito ka para hayag. Dili siya kadungog, sir. Di na ba kaya nakadungog sa Doon na mama? sir. Diyan na ka. Diya. Magtapat mo. Sige na. Diyan mo Tapat ma. mo. Dili ka. Dagan mo nila. Bigay na. Mayong gabi! Amayo. Ilan na inyong edad? Hintay-hintay ko na po. Ako sa 65. Okay. So kining inyong balay pakita. Nagatulo na ni. Oo. Pakita. Nabali naman gani ang kuandaan nga sin. Langit na. Okay, so hatagan na sa Martes mo abot ang yero na pulo ka buok. So unsay plano din magpatukod og bag-ong balay gyud. Tukod na lang gid ni sir ani kay. Otron lang namo ninyo Otron nyo na lang ha. Otron nyo na lang. So hulaton na lang ang yero og pako. Manay! Ako'y regalo sa imo!
kadungol. Dito Oh, dito kadungol. Oh, para dili ka tugnawon. Ito na Hapon! Oh. Kana. Na, Mm. sana kayo naman. Pwede mo sunod. Kini pwedeng abrihan na to. Yan. Dali ka. Tugnaw ka. Kaya kay gitugnaw ka na. Na, gwapo kay ma. Oh, pwede mong iano yung zipper, nasa yung zipper. Kasi, okay. Oh. Na, Oh, okay. Ano ito no? Di ka na tugnawon. Hindi na. Oh, para po sa inyong anak. Oh. ay, salamat kay sir na tulog na akong baby. Pila inyong anak. Ay, pakita mo ang ilang balay. Oh. Pila ka tuig na ni nga balay mo dong. Ano ni? Bugay naman ni siya. Ani sir. Katulo na magani ang Nagatulo. Mga pila ka tuig na ni? Mga 10 years na siguro. 10 years na. Okay na lang, list na. Okay, so hulaton nyo na lang ang yero. Umabot ha. Salamat kay sir kay Arma Salamat tupan gignaan. Oo. Pasalamat ang Ginoo. Salamat din sa Ginoo. Ginoo. Gihatag ka sa Ginoo para No. sa Ito. Yung mga nagatanaw sa YouTube, pasalamatin. Salamat kay sa nagtan-aw sa YouTube. Salamat kay sa Ginoo. Salamat kay sir nga gigamit sa Ginoo. Na may Yeah. mutabang sa amoa sa mga gakalisod. Tagalog ko na lang kay mayroong mga di maka pwede ka makatagalog. Pwede mo. Oh, Tagalog. Yeah. Sige. Consultant na. Sige na, istorya. Salamat sa nanonood ng YouTube ni Sir sa Panginoon. Maraming salamat na magpasalamat din kami na binigay sa Panginoon si Sir Makanas na tutulong sa amin sa mga mahirap. Oh, ang galing mo pala mag-Tagalog. Sige. Manay, mayong gabi. Mayong gabi. Nangakong anak na isa, wala man din eh. Nga naman ang anak niya. Naamoy ang balay. Kasi Kuya Dani. Mahatagan og gero No, sir. Oh sir, apil po Ha? na wala atop ang ng apel. Kuan pa sir, wala pa man ako gibidyo ang iyang anak. Sila pa man. Di bale, dagay yero nga maabotay. I-video mo na lang. Sige, ito na ba ha? Ah, Salamat kay Sir.